Attorney Torion, balik lang ho tayo dun sa sinabi niyo una, yung warrant of arrest na isang pangalan lang na taga-Pasig pa yung nakalagay. So never ho ba sila nagpakita ng warrant of arrest na talagang si Pastor Quibolo yung hinahanap ho nila? Wala ho bang ganun kahit nung day one? Sa kahit nung day one hanggang ngayon. Kaya siguro sa excitement ni General Torre, hindi siya nakadala ng warrant. The most important document, no? Kasi ang tapang-tapang niya nung araw na nun, no? 4 o'clock in the morning, nagdala siya ng LRAD. Yung LRAD sa yung equipment na napakalakas ang nakakabini. Tapos mayroon siyang tape na mga announcement po na we are here to implement a warrant of arrest, mga ganun. Wala namang. Kaya ang sabi ko naman, gamit din ako ng megaphone. Sabi ko, General Torre, I am Attorney Israel Futurion. I am the legal counsel of KOJC. There is no need to use force. We are willing to cooperate. No? So, hinarap niya kami. Sabi ko, sir, ano bang dala ninyo? May warrant of arrest kami. So, pwede ko ba makita? Wala pa niya dala. Tinalikuran niya kami. Mga 5 minutes din siyang nawala. In-adjust niya yung LRAD nila. Pagbalik niya, sige, pakita ang warrant. Isang warrant lang kay Silvia Simanes. Sabi ko, sir, kay Silvia Simanes lang ito. Sa Pasig po, hindi po ito authority to enter the property based in Buhangin, Davao City. Sabi niya, sa korte ka na magpaliwanag kung meron kang reklamo. Pahilan mo na ako ng kaso. So, sir, meron din kasing NBI certification na search na po ito, no? Baka pwede i-consider nyo, hindi, bigyan ko kayo ng 30 minutes. Hindi pa nga nag-lapse yung, whether I like it or not daw, papasok daw talaga. So, sabi ko, sir, no need to use force kasi nga, we are willing to cooperate. Hindi pa nag-lapse yung 30 minutes, yung aming wall po sa southern portion at eastern portion. Sinira po ng mga pulis niya at nakatanggap ako ng tawag. Nagkagulo doon kasi fully armed sila at nag-lob po ng mga tear gases na ikinamatay ng isang miyembro, 4 yung na-heart attack, 4 na bata yung nagka-severe anxiety attack, 6 yung nawala ng malay. So hindi naman niya ma-deny ito kasi ang daming video na gumamit talaga sila ng tear gas. Akala nga namin at first na 7 yung namatay, hindi pala, nahimatay lang pala yung iba at na-heart attack. Buti naman, maski matagal nakapasok yung ambulansya, hindi na tuluyan yung iba na namatay na-revive naman po. Pero maling-mali kasi ito kasi pang 8 araw na ngayon ang ginawa nila, nagmimina na sila ngayon doon sa JMC basement at saka duda namin pati yung cathedral ay sinisira na. Ayan ho, no? Attorney Torion, kasi sinasabi din ng PNP na fake news daw ho, yung sinasabi ho ng inyong kampo ng paggamit na ng tear gas, pagpuputol ho ng kuryente dun sa compound. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Yung tear gas, overwhelming po ang evidence namin, no? Makikita po sa mga videos na nangyari yan, not only on the first day, but I think on the third night din, no? Klarong-klaro po dun, may mga medical certificates po na 59 po lahat na so far ang total. 29 na po ang ikinulong nila, no? Dahil lang sa nag-conduct ng community prayer, devotional prayer, at dinakip po nila. So, overwhelming ang evidence po doon sa tear gas operations. At saka yung pagputol ng linya ng aming electric, there was really an attempt because they even controlled our power line system po, no? Pinaalis yung aming mga inhinyero po at ang akala ng mga inhinyero ay kasi nag-brown out din kasi one time. So, akala namin na sila ang at may duda yung mga leaders na sila din ang nag-cause ng brownout. But they can deny that, no? And kaya nga dapat sana lahat ng ito ay pag-usapan sa korte, no? Lahat ito pag-usapan sa korte para maklaro pa ma-set natin ang lahat ng parameters, no? Kung tama ba ito na 8 araw na kung totoo talaga na meron silang probable cause, bakit dumating sila naman doon sa Glory Mountain? 52 kilometers away, no? Na nasa bundok yun. Na naggrupo na naman sila doon kahapon, buti na lang hindi pumayag yung mga lawyers namin kasi imposible naman na ang heartbeat ni Pastor ay darating 52 kilometers away na nasa bundok na, no? Hindi sila pinayagan na pumasok doon
doon sa Glory Mountain. This proves na fishing expedition talaga itong ginagawa nila.